During this past 100 years, the Church has had access to a vast fund of knowledge, information dealing with optimal nutrition, and ways of attaining maximal health. More recently, scientific research has confirmed these principles, a development that has brought the Adventist way of life into international prominence. Good afternoon, everyone, and welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Magandang hapon, Doc. Good afternoon. Gusto ko lang batiin, Doc, yung ating pong mga manonood ngayon na patuloy na sumusubaybay sa atin pong programa. Nawa po ay kayo po ay nasa malusog na pangangatawan. Bago tayo, Doc, magsimula ay anyayahan po natin ang ating mga kaibigan na nanonood sa atin na tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat po, Ama, sa walang sawang pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Ama, dalangin po namin na kami po ngayong hapon pong ito ay basbasan niyo po ng inyong banal na Espiritu. Kasama po, Panginoon, ang lahat po ng mga manonood ngayon sa amin ay tulungan niyo po kami na magkaroon po ng magandang kaisipan, malusog na pangangatawan, at malawak na pag-iisip, Panginoon, upang masagap namin, Panginoon, maintindihan po namin at kami po ay maging kabahagi din, Panginoon, sa lahat po ng mga tao na makakasalamuha namin, na maibahagi po namin, Panginoon, ang biyaya ng kalusugan. Patawarin nawa po kami sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang dahil ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Doc, gusto ko lamang pong ibahagi sa atin pong mga manonood ang nakalagay po sa Messages to Young People, page 233. We are reminded that one of the greatest aids in perfecting pure and noble characters is sound physical health. Therefore, it is of the highest importance that men and women be instructed in the science of human life. And the best means of preserving and acquiring health. Ang ganda, Doc, ng biyaya ng Panginoon sa mga kabataan. Kasi sa Messages to Young People, no, na talagang ang pinakamahusay, pinakamagandang biyaya sa atin ay yung magkaroon tayo ng magandang pangangatawan ng kalusugan. Kaya sabi nga, ito yung pinaka-vital ito yung pinakamahalaga Kaya yun yung point na napakataas ng pamantayan ng Panginoon. Yun na lang na napili ka na kakabilang tayo sa group na pinagkalooban ng ganitong uri ng pribilehyo. It's more than enough for us to be proud and be thankful, knowing that you are chosen by Him to be part of this very special work, sharing and giving these kinds of vital information to people out there. And I am here to commit myself, especially in this closing time, to see to it that we will do the work. Ito yung tinatawag na no pain, no gain. Totoo yun, Doc. Kasi hindi talaga natin, hindi tayo magiging isang living testimony sa atin pong mga manonood kung tayo mismo, hindi natin na-exercise kung ano yung sinasabi natin, Doc. Kasi baka mamaya may sakit tayo pero hindi naman nila nakikita na malusog tayo, di ba? Yeah, yun na lang na yung withdrawal syndrome, yung iiwanan mo yung dating paborito mo. Hindi ganun kadali yun Kaya lang parang madali, siyempre matagal na. Pero pag babalikan mo yung kung paano ka nagsimula, doon mo maalala yung, sabi nga subukan pa mo sa mga kapampangan para mabalo. So kung hindi mo susubukan, paano malalaman yung benepisyo ng bagay na ibig ng Panginoon na maranasan mo? Kaya yung tumayo sa harapan, lalo na sa ganitong uri ng solemne na ministeryo, it's not that easy to stand before people sharing something in the area of health. Because in order to be effective or to become powerful, especially in that particular subject of what we are talking, is something that you must first learn it for yourself and enjoy of what you have. So when you are enjoying it, you could easily share it. Amen. Kasi ini-enjoy ko Kasi mo, hindi na ako, sa edad ko to, wala akong arthritis. Wala akong tinatawag na maintenance.
At nakita ko talaga yung pagkakaiba. Kaya punong-puno ako nung tinatawag na... Enthusiasm. Yung lakas ng loob. Dahil alam kong there's something. Kaya yun yung challenge ko sa mga viewers na habang buhay, ay may pag-asa. Kaya napakaganda. Kaya sa pagpatuloy ng ating mga pag-aaral sa pangkalusugan, dito natin madidetermina na talagang giyera ito. We are talking about controversy. Bakbakan ito. Hindi ito yung walang urungan to. Siyempre, pag pinag-usapan natin yung kalusugan, siyempre giyera ito eh. Ayaw ng kaaway yan. Na malaman natin itong mga sanay ng karamdaman. Kaya pag nalaman natin itong science ng nutrition, na may kinalaman sa area na siyang vital na part ng katawan ng tao, itong brain. Di ba? Sabi nga sa Adventist Home 252, our diet has something to do with our mind and our disposition and in our character. Kaya ang ganda ng binanggit doon eh. Na yung health, hindi pwedeng i-set aside ito. Kasi ang sabi niya eh, ano ang sabi? We are reminded that one of the greatest aids in perfecting pure and noble character is sound physical health. Hindi biro ito. Therefore, it is the highest importance that men and women, lalaki at babae, na mabigyan sila ng instruction dito sa siyensya ng buhay na siyang pinaka-importante na kapamaraanan kung paano mapanatili natin yung o ma-preserve yung ating buong pagkatao. Kaya ayaw talaga ng kaaway ito. Pero ito naman yung paborito ko at paborito mo. Bakit? Kasi alam natin na we are not doing it for ourselves. We are doing it for a purpose of what? Cooperating and following the instructions of God. Because we knowing that a lot of people are suffering, even sacrificing their own life by not knowing the truth. And we are here to open up the way so that the people there, especially our kababayan, probably might get these kinds of knowledge so that we'll be able to bring more people to become free, especially in the bondage of disease. Gusto ko, ang ganda nun, Doc, and at the same time, gusto ko lang din po ibahagi sa atin pong mga manonood, no, na I love myself. That's why I love you. I love everyone in this hall. Bakit kamo? Doc, kasi di ba sabi sa Bible, di ba? Kung paano natin minamahal ang ating sarili, ay dapat ganun din tayo magmahal sa ating kapwa. Yeah. That's why we are sharing this information, these facts, para po sa inyo, sa ating pong mga manonood. Pero ngayon, mga kaibigan, ang i-discuss po natin ay tungkol naman po sa isang malaki, mabigat na mineral na pangangailangan ng ating katawan. So, ready na ba kayo? Today, let me ask you a very important question. Do you need salt in your diet or do your body need salt? Doc, ikaw, kailangan mo ba, Doc, ng asin? Siyempre, pwede bang wala din yan, part ng minerals yan. Pero napakagandang pag-usapan ito kasi to be honest with you, bihira naman ang well-grounded or knowledgeable in that particular subject. And I think even a very simple one, itong tinatawag na bahagi na ganito, kung bisa nakala natin, napaka-ordinary Pero to be honest, ang daming napaparalyze at maraming mga naagawan ng kalusugan dahil hindi nila alam yung knowledge tungkol dun sa tamang paggamit ng, kung tawagan nga namin yung isa yung sa o sa M. Di ba may una, discuss natin yung matamis. And then ngayon naman, salt, maalat. May isa pang M, matataba. O yung mga, yung discuss natin, no? Yung mga fats na yan, saturated fats. So, dito naman tayo sa maalat. Nako, problema ng mga Bulakenyo yan. Hindi kami pwedeng walang patis nung araw. Totoo, Do, kasi yung mga sausawan, ano? Ay, naku, matitindi yan. Siyempre, yun ang kinagisnan yan minana yan talagang yun ang tradisyon na. Ibig sabihin ninuno pa yung pinanggalingan niya. Kaya talagang, yun yung tinatawag na it runs in the family. Yeah. Generations to generations, talaga pinapasa-pasa, ano? Kaya napakagandang discussion ito. Ayan. So, mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa salt o asin. So, salt is actually the one of the dietary source of sodium na kailangan din ng ating katawan, ng dugo natin, di ba? Siyempre, sa electrolytes, sa energy natin, nakakatulong din yan. Fluid balance. O yung tinatawag na nerve transmission dun sa muscle functions natin.
Ayan. And at the same time, syempre, ito din, Dok, yung sinasabi, yung pinag-uusapan natin, Dok, na nakapagpapadagdag ng lasa. Doon sa kapag kunyari, ay, medyo matabang pa, di ba? Dagdag pa tayo ng ganito, di ba? Okay. Hanggang sa tumaas na yung ano mo, yung tawag doon, yung amount, yung tapang ng panlasa mo. Oo, tama yun mga kaibigan, na kapag kunyari tayo, nasanay na tayo dun, Dok, no, sa mga panlasa na ay maalat, akala natin, hindi pa maalat yung kinakain natin, pero kapag yung ibang tao na yung tumikim, sobrang alat na pala kasi yun na yung naging normal na panlasa or yung panlasa ng ating dila. So, itong salt, Dok, madami yung makikita natin na pinaggagamitan itong salt, katulad sa soap, sa baking soda. Yung sa ano pala, Dok, yung yung paggawa ng porcelain enamel, yung sa ngipin natin, meron din pala yan mga kaibigan. Kaya talaga makikita natin na very important talaga ang mineral na salt or yung sodium natin. So, Dok, ano ba yung mga bagay na makikitaan natin or yung mga pagkain na makikitaan natin ng sodium or ng salt? Are we talking about the natural one or? Ayan, dun muna tayo, Dok, sa natural. Actually, katulad ng celery, mataas din ng sodium niyan. At pangalawa, neutralize siya. Hindi siya pwedeng makaharm sa loob ng katawan kasi regulated na. Katulad kunyari ng onion, ng garlic, ng lemon, may mga natural salt yan. Lahat naman ng mga fruits, nuts, grains, and vegetables, actually may salt din yan eh. May mineral yan eh. Ganun katalino ang Panginoon. No. Kaya lang talagang sanay tayo magtimple. Pwede ka namang magkatas ng mga natural na salt na hindi mo kailangan magdagdag ng sobra. At kung kulang ng konti, pwede tayong magdagdag nung kung kurot, a pinch, kurot, mga yung, yung sea salt natin, okay naman yan. Ayan. Huwag naman tayo masyado namang baka mapunta tayo dun sa extreme na reformador na sa kalusugan ayaw nang gumamit ng asin. Delikado naman. Pag-usapan natin mamaya kung ano yung problema din ng kulang sa asin. Oo, totoo yan mga kaibigan. May problema yan. Pag kulang ka, masama. Pag sumobra, masama. Kailangan, nasa normal range ka. Totoo yan. Kaya nga mga kaibigan, ang topic natin today ay too much is bad for you. Kaya, Dok, pag-usapan natin, ano naman, kanina pinag-usapan natin, Dok, yung natural na sources ng ating salt. Ano naman yung makikita naman natin ng mga ano bang tawag doon? Na hindi natural. Yon, hindi natural. Hindi, ang delikado, yung nabibili mong processed food na nandun na. Siyempre, in order na magkaroon ka na addiction, para bumili ka lagi nun, nilalagyan nila nung, hindi lang yung pampalasa, kundi kailangan ding pataasin yung panlasa ng salt, o taas ng salt, para ma-addict ka. At saka, Dok, Pag na-addict ka ngayon, siyempre, bibili ka. Paulit-ulit na. At saka, Dok, di ba pinapatagal nito yung buhay ng isang, kunyari, kung karne man yan, kung ano man yung mga nabibili natin sa... Lalo na yung natin hotdog, yung mga sausage na yan. Siyempre, templado na yan Lalo na yung mga nabibili na, ano nga yun, yung parang... Bacon. Ayan, oo. Ayan, matitindi ang amount ng salt. Kasi preservative din kasi ang salt para hindi agad masira. Yes, oo. Pero ang problema nun, yung parang... ini-embalsam mo na yung katawan mo, embalming effect. Parang naging graveyard yung pinaka-tiyan natin. Nilalagyan pa nga ng formalin yan To be honest Para tumagal. Para tumagal yung buhay na hindi siya anayin. Ano tawag doon? Yung amagin. Oo, yung masira, mabulok agad. Yung mabulok. Ayun, mabulok agnasin. agad. Yun, kasi lagnat, karne flesh, yan flesh kasi siya. Meat so yun yung point na tayo mga Pinoy, talagang lumaki tayo na akala natin pahintulot ba nila yan kung makakasira sa katawan? Hindi na ako naniniwala doon. Hindi na ako naniniwala pagdating sa anything na kakainin ko. Kaya nga sabi ko nga, basta isang bagay na ipapasok sa katawan mo, pag-aralan mo muna. Ano ba yung ingredients nito? Paano ba pinrocess ito? Kaya ang pinaka-point dito, alam naman natin na talaga yung sino bang po pwedeng humatol o kaya na humusga. Alam naman natin, kung mapag-aaralan lang ng ating mga kababayan, siguro minsan i-topic natin yan, yung immunology, iiyak ka. Sasabihin mo sa sarili mo, napaka-blessed ng tao. Dahil nilalang ang Panginoon ng katawan na ito, na talagang lahat ng uri ng proteksyon. Kumbaga sa sundalo, hindi lang Campo Aguinaldo. Meron pang tinatawag na iba't ibang departamento ng kasundaluhan. Para lang masiguro na hindi kayang pasukin ng anumang uri ng kalaban. Talo
ang tinatawag na peace and order ng kahit na anong gobyerno all over the world. We have the best protection within. Na hindi mo po pwedeng i-alter. Hindi mo po pwedeng sasabihin mo meron akong bago. No, no way. It's not gonna happen. Hindi pwede. Talagang ito yung, kaya yung mga kabisado, yung mga biochemistry, yung binanggit ko sa iyo kanina, yung tinatawag na nitric oxide. Just imagine that. Yung arginine, yun yung nagbuboost dun sa tinatawag na nitrate na yun at yung bacteria. Pag nagsama yung dalawa, na ito palang nitric oxide na ito, halos lahat pala ng sakit, papasukin ka pati yung atake sa puso Kaya napakaganda. Kaya itong mga scientists ngayon, na ang specialista biochemistry, molecular biology, paano mo i-deny ito? Pumapasok ngayon dito yung fruits and vegetables, nuts and grains. Kaya isang good news to everyone. Na talagang, pag tayo ay merong knowledge tungkol dito, talagang mamumulat ang ating mga mata na napakayaman ng ating katawan na hindi basta na lamang tayo dadapuan. Kaya pag pinag-usapan natin ng magandang bakuna, ang unang-una nating bakunahan yung ating bibig. Kahit injikan ka ng bakuna dyan, kain ka ng kain itong mga maaalat na ito. O yung mamamantika na yan. O yung matatamis na yan, na binabanggit natin ng mga nakarang episode. Kain tayo ng kain ng red meat na yan. Tapos sasabihin mo sa iyo, paano bang paraan para lumaban ng katawan ko? Meron din tayong natural defense mechanism against virus Yung first line defense natin, dito pa lang atakehin na yan Kaya yun yung point na huwag tayong mag-alala. Pag nagkaroon ng atake yan, it means lumalaban ang immune mo. Di ba? So ito yung napakaganda natin pag-usapan. Ang ganda, Doc. Alam niyo po mga kaibigan, itong nitric oxide na sinasabi po ni Doc ay naging topic natin yung Doc nung mainit talaga na tungkol kasi sa red meat. So napakaganda pong pag-usapan talaga. Ang kalusugan kasi napaka-broad, napakalawak po, Doc. Kaya walang katapusan ito, to be honest with you. Sasabihin na gano'n ba katagal yung pag-aaral na? No way. There is no end. When you are involving yourself in the area of natural medicine, actually, to be honest with you, there is no limit. Hindi yung 1 year ba yan, 2 years ba yan, 3 years ba yan? No way. Ang daming libro. Isang area lang, doon pa lang, halos sasabihin mo na, hindi mo kayang tapusin. Doon ko nakikita talaga napaka-blessed tayo ng Panginoon. Ibinigay niyo yung mga simple pamaraan. At ito yung paborito kong libro. Simple lang, pero napakatindi. Handy pa siya, Doc, no? At talagang masasabi ko sa mga viewers natin, huwag kayong magpahuli. Read this book. At masasabi ko na malaking bagay po ito. Totoo yan, Doc. And at the same time sa atin pong mga kaibigan na nanonood ay meron din po sa ating mensahe si Mrs. Ellen G. White. Sa The Ministry of Healing, page 305, do not eat largely of salt. Avoid the use of pickles and spiced foods. Eat an abundance of fruit, and the irritation that calls for so much drink at mealtime will largely disappear. Dok, kanina yung binabanggit mo kanina na mga eating of grains, vegetables, alam mo ba, Dok, nagulat ako. Kasi sa totoo lang po mga kaibigan, meron din pong binanggit sa Councils on Diet and Foods, page 380, vegetables, fruits, and grains should compose our diet. Not an ounce of flesh meat should enter our stomachs. The eating of flesh is unnatural. We are to return to God's original purpose in the creation of man. So, ang ganda ng mensahe sa atin mga kaibigan na talagang kailangan natin mag-stick doon sa original na plano ng ating Panginoon kasi alam niya siya yung nag-create sa atin kaya alam niya kung ano yung tama at ano yung dapat nating ipasok sa ating katawan. So, Doc, ituloy na natin. Ano ba, Doc, yung, kasi marami nagsasabi, bakit kaya kailangan natin ng salt sa katawan natin? Merong tinatawag, Doc, na salt attracts water. Yung hygroscopic, kung tawagin sa kanilang term, ng meaning nito ay nag-a-attract ito ng tubig. Kaya ang tendency ay marami yung kauna edema. Okay, yung manas. Yung manas. Kaya talagang, alam ko naman marami na nakakaalam nito. Kaya lang madaling sabihin pero mahirap iwasan. Siyempre lahat tayo ay, yan ang ating nakasanayan sa pang-araw-araw nating
ginagawa sa araw-araw. Kaya kung makikita natin, pag tayo ay napapasobra dito, kung minsan nagsasuffer tayo dahil din sa katigasan ng ulo ng tao. At kung pag-aaralan naman natin yung mga pinanggagalingan nito, o yung kung ano yung manifestation o ano yung magiging bunga nito, katulad din ng pagtaas ng blood pressure. Basta karamihan mga tumataas ang blood pressure, napapataas ang asin eh. Yung salt intake eh. Ngayon, pag, kunyari, ngayon tanghali, na high blood ako, alam kong maalat yung kinain ko, dapat, mamayang gabi o bukas ng tanghalian, dapat markahan ko nito. Eh tayo, nadali ka na nga, ulitin mo pa. Eh paano kung masingitan ka? Lalo-lalo na, hindi ka na naman bata. So yun, yung heart disease, yung pati kidney natin. Marami yung nagkakaroon ng nananakit yung baywang hanggang sa magpa-check up sila. Yung pala, merong problema na sa kidney. Ang dahilan lang naman. Hindi natin ibig na mangunsinte. Pero ang pinakamahalaga dito, yung bang, kung ano yung naging cause ng sakit mo, yun yung tanggalin mo. Sa natural way kasi, no? Di ba? Naturopathy means we are more on what you call it, rooting the main cause. It means kung ano yung pinanggalingan, yun yung ating gagamutin, yun yung tatanggalin talaga. Hindi gagamutin, tatanggalin talaga. Kung naninigarilyo ka, tanggalin mo yung sigarilyo. Okay. At kung may kidney problem ka, tanggalin mo yung mataas na asin na yan. Katulad ng cancer, osteoporosis, stroke, bloating, o yung severe thirst. Actually, ito lahat yung bunga nun eh. So ngayon, kung ating maintindihan ito, na ito pala yung dahilan ng mga nararamdaman natin, siyempre, alam niyo ang katawan ng tao, pag uminom ka ng alak at uminom ka ng soft drinks, siyempre, hindi naman yan para dyan sa ating katawan. Para hindi masira ang liver at kidney, temporarily. Kasi acidic yan eh. Kailangan mo ng more water. Kaya ang gagawin ng katawan, kung wala kang sapat na tubig sa loob ng katawan, para i-flushing, para ihi mo. Pag inihi mo, tataka yung mga umiinom, di ba? Uso sa probinsya, yung tataka sila, umiinom sila ng alak. Ihi ng ihi. Hindi nila alam, one of the way ng body para hindi mag-create ng harm sa loob ng katawan mo, kailangan i-flushing. Ang gagawin naman ng katawan, kung wala kang sapat na tubig, kukunin yung nasa laman mo. Kasi dehydrated ka eh. Yung stock na tubig. Yung stock na tubig mo, kukunin pa niya. Para lang makasiguro na mas makabubuti yun. Kumbaga sa sunog. Eh kunyari, may sunog na. Eh kahit siya ang tubig yan, para lang hindi mamatay. Kahit anong klaseng tubig pa Kahit yan. anong klaseng tubig, bubuhusan ko yan. Ganun ang nangyayari sa loob natin. Ganun. Yun din naman ang alat. Pag napakain tayo ng maalat, kaya napapaihi tayo, pero ang problema ito, para pala yung maalat na yan ay mapalabas, kailangan samahan mo ng calcium. Kaya pala merong osteoporosis. Karamihan ng kumakain ng maalat na lagi nang naiihi, ang nasa sacrifice sa kanila, yung reserve nila na calcium na dapat naman sana pang 60, 70 years old na magiging intact pa yung katawan nila. Kaya bata pa lang, may nararamdaman na. So, Doc, nababanggit na natin, Doc, yung iba't ibang mga delikado, no, mga complication, kumbaga, kapag meron tayong excess or too much yung salt intake natin, mga kaibigan. So, meron tayong tinatawag, Doc, na mga serious na mga signs. At ito yung mga classic signs, Doc, na makikita natin sa isang tao. At ano ba yung mga classic signs? Yung uhaw, yung para bang nanunoy, lalamunan mo na gusto mo ng tubig, tapos nagkakaroon ka ng manas, swelling, kung tawagin natin. Common yan. At yung mga panlasa natin ay para bang lahat na lang kailangang taasan yung alat. Yung alat. Para bang natatabangan ka na. Naalata na nga yung iba, ikaw matabang pa. Yun yung paano yung taste bud mo na-adulterate na? Okay, so parang ang nangyayari, Doc, yung mga kaibigan, yung ating pong panlasa na dapat ay konti lang sana, maalat na to para sa atin. Pero dahil nasanay na yung panlasa natin. Yung na siya, yung adulterated. Ibig sabihin, it's no longer normal. Okay, ganun Di ba ganun din naman yung pag-inom ng alak? So, umpisa, ang bilis mong tamaan. And then later on, kunyari, isang bote lang, tinatamaan ka na. After mga pero sige ka pa rin, ilang no? buwan na nasanay ka na nasanay, kahit 5 bote, hindi ka pa rin tinatamaan. So, kasi mataas na yung 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 tolerance ng body mo.
na-adapt na niya. Pero ang problema, yung chronic effect nito. Na later on, damage na pala yung kidney mo, yung heart mo, yung brain mo, and everything. Dok, napag-usapan na natin sa ating pong mga kaibigan, napag-usapan na natin yung mga symptoms kapag meron tayong intake na sobra talaga sa asin. Pero ano naman, Dok, yung maaari natin gawin, for sure yung ating mga manonood ngayon, ay nakikinig sila, talagang sinusubaybayan nila kung ano ba yung gagawin natin kapag sobra na yung intake natin ng asin. Actually, ang number 1 dito, mag-water therapy ka. Kung kaya mo fasting for the whole day. Iba naman, nagpo-fruit fasting 3 days. Kaya kung magagawa natin yung mag-fasting once in a while, like once a week, isa sa nakakatulong yan. Saka kailangan talaga ang tubig talaga. Kumbaga sa lahat ng dumi, nililinis niyan eh. Parang car wash. Lagi mo nililinis yung tayo, naliligo, di ba? So ang tubig sa loob yan eh. Kaya pag uminom ka ng maraming tubig, lalo na pag ang tubig ay hydrogenated or something na live, kasi oxygen yan eh, hydrogen. So yun yung pinopoint ko na napakabilis mag-cleanse, lalo na sa may mga kidney, na malaking tulong talaga yan. Pangalawa, kailangan talaga natin na number 1, para matanggal yung mga ganun, huwag nang dagdagan. Habang nagtatanggal, nagpa-fasting ka, ay sa susunod na bumalik ka sa normal na pagkain mo, sana huwag mo nang taasan. Okay. Para yung normal na source na normal na lang, hanggang sa masanay na rin yung, merong neuroplasticity lagi yung binabanggit. Kung ano yung pinractice mo, susuplayan ka ng brain pathway mo, para yung matabang na panlasa ay ma-adapt ng body mo, and later on, makatikim ka lang ng konting maalat, naalatan ka na. Yun yung kailangan na matrain tayo. Yun ang good news naman. Kung sanay ka sa maalat, binago mo. Walang, di ba lagi kong binabanggit ito? Kumbaga sa isang daanan dito sa kagubatan. Pag laging dinadaanan yan, later on, nare-recognize mo na daan yan. Pero pag hininto mo yan, at matagal, taon mong hindi napuntahan, tutubuan ng dawag yan. Hindi na marirecognize yan. Ganon din tayo sa wrong practices. Pag yung mga wrong practices natin, hininto natin, later on, hindi mo nahanapin. At kung yun namang mga wrong practices, lagi mong ginagawa, magiging linya yan, magiging pathway na yan, hanggang sa magiging ugali mo na yan. Hanggang ikamatay mo na yan. Hindi mo basta maiiwanan. Ayan. Mga kaibigan, nandito na tayo sa mga portion. Ihanda nyo na po yung cellphone nyo. Kung kayo man po ay nanonood via Facebook or YouTube, you can send your comments, your questions, or suggestions dito po sa Hope Channel, North Philippines, or mag-text po kayo sa mga numbers na magpa-flash sa inyong screen. Ngayon, Doc, dadako na tayo. Kanina binanggit natin yung ibang mga complications or mga sakit na makikita or makukuha natin dahil dun sa cause ng too much intake ng salt. Itong problema, dapat marunong din silang bumasa. Okay. Kung bumibili ka ng chichirya, yung mga chips na yan, I'm sorry, tingnan niyo yung amount ng sodium. Pag nakita mo mataas na, tapos tinikman mo, parang matabang pa rin. Eh, ang taas na. Something wrong, may problemang malaki ka na. Hindi biro ito. Kaya importante, lalo na sa mga 50 above, maraming inaatake sa puso because of that. Kuminsan kung ano yung niisip nila, baka daw stress. Actually, pagtaas ng blood pressure mo at tumaas yung acidity ng dugo mo, tapos kulang ka sa nitric oxide na yun, hindi na mag-o-open. Hindi na flexible yung blood vessels natin. So ngayon, pwedeng pumutok. Okay. Kaya marami yung ngayon, worth ba sa asin ng buhay mo? Ipagpapalit mo ba sa asin yung buhay mo? Hindi. Asin lang yan. No way. Asin lang. Tapos nandun ka sa hospital, nasa ICU ka. Nang dahil lang sa asin. Nang dahil lang sa asin. Ayan, sa ating mga manonood, uunahin ko na, didiretsuhin na po natin, Doc, ano ba yung epekto? Bakit tayo nagkakaroon ng cardiovascular disease kapag mataas yung intake natin ng salt? Ng salt. Isa yun. So, ang pinopoint natin dito, at least meron tayong knowledge tungkol dyan. Kaya nga maraming mga study ngayon, yung cardiovascular disease. According na naman ito sa Harvard School of Public Health, ay nakikita natin na kanilang pinag-aralan ito, itong may kinalaman sa bagay na ganito, ay dapat na rin tayong maging aware, ma-remind tayo, na talagang magkaroon tayo ng tinatawag na, delikado pala yan. Ikukwento natin sa iba ngayon, lalo na sa mga may edad na mahina na talaga yung blood vessel. Siyempre, di ba yung sasakyan? Yung mga hose, kitang-kita ko yan eh. Yung mga nabili kong sasakyan nung araw,
Nagtataka ako bakit later on naglilik. Yung pala, lumulutong. Kahit nga yung goma ng sasakyan, pag naka-4 na taon na pala yan, kahit sabihin mong makapal pa, pwedeng sumabog sa daan yan. Kasi malutong na yan. Lalo pa yung mga edad na 40, 50, 60, 70. Alam mo na malutong na. Kulang na nga sa nutrients dahil kulang na nga tayo sa knowledge. Basta alam lang natin kung ano yung normal na nakasanayan natin. Hindi ba it is really a high time to give some sort of awareness and education to people, especially sa edad na katulad ko. Kumbaga sa sasakyan, classic eh. Ano tawag doon? Vintage ba yun? Oo, vintage. Dapat, alamin mo ng lahat yung yung match na pagkain sa'yo, yun yung i-match mo sa edad mo. Kaya nga, pag nagbibigay kami ng lecture, sinasabi ko sa mga taong pumupunta sa aming seminar, kailangan isipin ninyo at alamin ninyo, ano ba ang diet na bagay sa mga edad na senior citizen? Ngayon, kung hindi mo alam i-match, I tell you, you're not gonna get longer. You die. Diretso yun, Doc, no? To be honest, alam mo na hindi na ganun katindi yung may edad ka eh. Luma na yung katawan mo. Kumbaga, wear and tear. Wear and dahil tear. ginagamit natin yung katawan natin, syempre may physical activity. Pero yung good news, pag pala ang katawan natin eh nakapag-repair at napalitan mo within a year, 3 months, di ba, ang dugo, 6 months ang tissue, 1 year ang organ. Pag ikaw pala continuous yung diet mo, exercise mo, and everything, tama yung kapaligiran mo, yung 60 pala, kagwapuhan yan. So, ang ibig sabihin ba nito, Doc? Kagwapuhan pala itong edad ko. Sabi ko, hindi pa huli. Marami nga dyan yung 60, namamatay na. Paano? Hindi nakakadinig ng mensaheng pangkalusugan. Kaya ito yung point na, kaya kami naririto, dahil gusto talaga namin po ay magkaroon tayo ng tinatawag na awareness. At the same time, magbigay ng good news sa lahat-lahat ng ating mga viewers na hindi pa huli. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Amen. And at the same time, Doc, syempre pinag-usapan natin mga kaibigan yung cardiovascular disease. Ngayon, Doc, ano naman ang connection ng asin or ng sodium doon sa ating chronic kidney disease? Syempre, ang kidney kasi yan yung taga-filter eh. Yan ang nagdadialysis eh. Syempre, hindi nang pwede niya ipump ng puso yung dugo. Unless masiguro niya na hindi madadami ang lahat ng bahagi ng katawan. Kaya ang kidney ang papapil dyan. Pag tumaas ang sodium mo, ang gagawin ng kidney, kukunin niya yan. Saan mapupunta yan? Siyempre, yung filtration system ng kidney, sa katagalan yan, kumakapal. Kaya yung nangyayari, nahihirapan. At pag nandun lahat yung burden, ayun na, nagkakaroon ng kidney disorder. Kaya nagkakamanas na. Dahil hindi na niya magawa yung trabaho niya. Marami pa tayong mga bagay na napakagandang pag-aralan tungkol dyan. Na itong tinatawag na bahaging ito, na may kinalaman dito sa pagpapatanggal ng salt na ito sa loob ng katawan, hindi madali yan. Lagi nang may isa-sacrifice yan. Hindi po pwede yung basta na lamang na gano'n na lang kadali yan. Kaya ang problema nito, i-plastic mo man, uminom ka ng uminom ng tubig, para maihi mo yan at sumama yung asin na yun o yung salt na yun, kailangan samahan mo ng calcium yan, ng minerals yan. Ngayon, ang tanong, paano yung calcium natin na level ng ating katawan? Saan kukunin? Siyempre sa laman mo, sa buto mo. Kaya may mga nangyayari na, sabi nga, yung osteoporosis. Yes, kaya doon nagkakaroon ng osteoporosis, Doc. Kasi nafa-flash natin yung through sa pag-ihi po natin, mga kaibigan, ay talagang yung mga minerals na kailangan dapat ng katawan, na supposedly ay talagang, kumbaga parang ito yung fuel, ito yung gas ng katawan natin, hindi niya ngayon magamit kasi nga dahil sobra, ilalabas niya. Di ba yung nung araw? Di ba nung araw yung barko, natatandaan mo yun? Nung hindi pa uso yung gasoline, nakagawa sila ng barko na coil, yung uling. Yun yung sinusunog nila para in order to keep going. So it happens during that time na pag nagkakaroon ng problema ang sasakyan, na nawalan sila na kunyari bumagyo, hindi na takbo sa tamang oras, naubusan ngayon ng uling. Alam mo yung ginagawa ng kapitan? What can we do? Kaysa naman nandito sa karagatan. Pwede tayo kailan, makamove tayo kahit paano, makalapit tayo dun sa Pampang. Alam mo yung ginagawa nila? Kunin lahat na ay kayang kama. Susunugin niya gawing uling. Talaga, Doc? Hindi pa rin nakakarating sa pupuntahan. Kunin ka muna yung mga ding-ding-ding-ding na kahoy dyan. Lahat ng pwedeng makuha. Basta kahoy. Sisirain talaga yan, basta kahoy. Gagawing uling yan. Ang tanong ito,
Kaya ba natin gawin sa katawan yun? Kukunin mo yung calcium mo sa katawan mo, gawa lang ng maalat na yan. And later on, may problema na yung buto mo. Just to keep going lang saan? Doon sa katakawan mo? I'm sorry. I'm not gonna go for it. I would rather control myself. Sabi mo nga kung yung sarili mong katawan, nag-iisa lang Hindi mo kayang mahalin at hindi mo kayang ingatan. Ikaw na yung pinakawawang tao sa buong salibutan. Kasi money cannot buy health. Totoo yun, Dok. Money cannot buy happiness. Hindi kayang bilhin ng kayamanan ang tinatawag na kapayapaan at kaligayahan pag nawala ang kalusugan. Dahil ang kalusugan ang sentro ng masayang pamumuhay. Na ito yung inaagaw ng kaaway. Dahil ayaw niya na yung ating likas o yung character na ibig ng Panginoon na may balik niya sa kanyang mga anak ay maagaw ng kaaway sa kapamaraanan na ang ating gagamitin ay yung ating kalusugan na alam niya na mahirap na maabot natin yung gospel o yung restoration na maibalik ng Panginoon ang larawan niya sa buhay ng kanyang mga anak. Ayan, salamat, Doc. And at the same time, mga kaibigan, a study in postmenopausal women, ito para sa mga kababaihan kasi common, Doc, yung osteoporosis sa aming mga kababaihan. So, yung sa Harvard Medical School, they conducted a study na sabi dito, it shows that a reduction of salt intake causes a positive calcium balance, suggesting that reducing salt intake could slow the loss of calcium from bone that occurs with aging. So talagang makakatulong to. And at the same time, ito po mga kaibigan, ito yung study na kinandak nila. Sabi dito, it showed that the loss of hip bone density over 2 years was related to the 24-hour urinary sodium excretion, yung pag-ihi po natin, at the start of the study, and that the connection with bone loss was as strong as that for calcium intake. So napaka-importante talaga, Doc, yung asin, yung calcium natin sa katawan, itong mga minerals na ito. Ngayon naman, Doc, dadako tayo dun sa isang sakit na talagang leading dito ngayon sa Pilipinas. Biglang nag-boom, Doc. At ito ang, mga kaibigan, ito po ang cancer. Doc, ano naman bakit ganito? Bakit merong relationship na naman ang asin doon sa pagkakaroon ng cancer? Siyempre, part yan ng, di ba, yung chemical imbalance or something. Kaya nga sa pH pagka mababa yung alkalinity ng dugo mo, talagang that person means that he's going down. So, pinag-usapan natin dito yung poisoning or toxins that enters within our body. So, kaya ito yung nangangailangan talaga ng bahagi na maintindihan natin. Itong mataas na amount ng salt na ito, even World Cancer Research Fund and American Institute, na nakita nila talaga at nag-conclude sila na talagang cause ito ng stomach cancer. Siyempre, grabe yan. Hindi biro yan. Siyempre, acid yan Matindi yan. Hindi biro yan. Na pwede nang mabutas talaga yung pinaka-lining yung lining ng ng bituka. Oo, bituka natin. Siyempre, tayong tao naman, katulad kunyari na lang ng mga pag-inom ng suka. Di ba sa Pilipinas, yung suka, iniinom yan. Ginagawang ano talaga nila yan, yung sausawan ng kanilang mga chicharon ba yun? O parang asin din. Ganon din yan. Dumidirekta sa loob ng ating tiyan, and then nagkakaroon tayo ng ganong, maaaring magkaroon tayo ng ganong problema. Doc, nabanggit nyo kanina itong cancer na nakakakos yung asin nakakakos siya ng cancer. Actually, Doc, meron tayong isang sender dito, mga kaibigan. Ang tanong niya dito ay, pwede ba ang gatas ng kalabaw sa may oropharyngeal cancer? Actually, to be honest, didiscuss nga natin yan nung nakarang episode, na lahat ng animal-based material should not be introduced, especially with people who develop cancer. Kasi yun ang pagkain talaga o nagpipid ng pagdami o mutations ng cancer cells. So, ang masasabi ko lang, if you have cancer, get away from that kind of diet. Kasi it will not give any help at all. And another question galing po kay Benjamin Fernandez. Doc, ayokong magpa-prostate surgery. Ano ba ang dapat kong gawin? Actually, kung nanood kayo ng Salamat Doc, because I've been in Salamat Doc for almost 13 years. Kung napanood nila si Mr. Mata,
isang personal advisor, spiritual advisor ni Robin Padilla. Hindi ako naniniwala na nasa stage 3, stage 4 cancer yung case niya. By just following the natural regimen, especially changing his lifestyle into a vegetarian diet, and then following the 8 laws of health and so on, actually he's still alive. At wala yung sakit na niya. At lumakas pa yung katawan niya. At ang sabi pa nga niya, hindi niya halos mapaniwalaan, bumalik yung pagkalalaki niya. So yun yung point ko na pag tayo nakakakain itong mga foreign substance na carcinogenic material, especially yung mga, I'm sorry, may mga certain flesh food ngayon na treated ng hormone na ang kababayan ang tinatamaan na yung matres, ovary, o yung breast. Sa kalalakihan naman ay yung prostate. So lalo na pag may edad na. So I would suggest na lahat naman ng mga kumakain ng natural, vegetarian, basta nag-exercise tayo, nasa tamang environment tayo, at meron tayong relasyon sa ating Panginoon, ako naniniwala na kayang i-repair ng body yan. Kasi kumpleto naman tayo. Kaya yung natural healing o yung tinatawag na regeneration process ng body, as long as you are providing enough material, katulad nga ng essential amino acid, kaya nga laging binabanggit ito, na pwedeng mag-regenerate ng panibago at pwedeng lumaban talaga sa mga ganong uri ng karamdaman ng katawan ng tao at maibalik ng Panginoon yung kalusugan na nangawala sa kanila. Kaya nga sabi sa Exodus 15:26, ang sabi nga niya, sumunod muna kayo and then ibabalik ko, tatanggalin ko yung karamdaman ninyo. So yun yung point na ang gusto ng Panginoon naman talaga yung maging masunurin ka muna. At kung sumunod ka, sangayon doon sa protocol at pamantayan niya, and then sweldo will follow. Ikaw ba pag nagtrabaho ka, sweldo agad? Hindi Wala namang ganun eh. Mag-gym nga, hindi agad lalaki yung muscle mo eh. Totoo. It Kailangan will take time. pagtrabahuhan mo muna. Oo. Ayan. Doc, natapos na natin, Doc, mga kaibigan, yung ating pagkain ng sobrang asin sa ating katawan. Ngayon, Doc, pag-usapan naman natin, paano naman, Doc, kapag yung less naman, kapag kulang naman yung asin sa ating katawan? Nagkakunta hyponatremia. Ito yung pag bumaba yung amount ng salt sa loob ng katawan natin o sa dugo, may mga sintomas din ito na maaaring mangyari. Kakaroon tayo ng dehydration, yung kung tawag na problema rin ng brain swell. Namamaga yung brain natin. Saka yung naglilid ito sa pananakit ng ulo, seizure, coma, and even death. Kaya yung mga sasabihin nila, ako, wala na akong salt ngayon eh. Tinasabihin ko sila, no, it's not the way it is. You must also consider that anything na kulang, masama. At anything na sobra, masama din. So, doon sa mga viewers natin ngayon, siyempre marami yung kung tawagin nila reformador na sa pangkalusugan. Pero ang tanong, pero kung kulang ka doon sa amount ng salt na yun, tendency, you might probably kill yourself. Ang tawag ay killing me softly by not knowing it. Ang tawag dito, pagpapakamatay ng hulugan. Ay bakit natin gagawin yan? Samantalang meron namang pamamaraan. Kaya habang buhay tayo, i-regulate natin para makasiguro tayo. Doc, gusto ko lang din po ibahagi sa atin pong mga manonood, ang nakalagay po sa Councils on Diet and Foods, page 344. Food should be prepared in such a way that it will be appetizing as well as nourishing. It should not be robbed of that which the system needs. I use some salt and always have, because salt, instead of being deleterious, is actually essential for the blood. O diba? Si Mrs. White mismo nagsabi yon, mga kaibigan, na gumagamit din siya, pero hindi niya pa rin ninanakawan yung katawan niya kung ano yung kailangan at kung ano yung sobra hindi niya rin ginagawa. Kaya napaka-importante na talagang meron tayong disiplina, Doc, at yung pagkokontrol natin sa ating sarili at sa atin pong panlasa. Yung word na disiplina, grabe yan. Meron kasi akong nakausap Yung naglalaro ako ng basketball sa Glendale, doon sa YMCA. Siyempre, mahilig ako mag-basketball. May gym doon Nag-i-steam din kami. Meron ako nakalaro ng basketball, 73 years old. Grabe yung movement niya, hindi ako makapaniwala. Yun yung naging sa akin, yung bang... Motivation? Motivation, sabi ko, hindi pala siya huminto na mag-exercise. Pero nung tinanong ko siya kung ano yung sikreto niya, yun yung sinagot niya, discipline. Disiplino. Kasi napakaganda po talaga nun, mga kaibigan. Kasi kahit nasabihin natin na hindi maganda ang katawan mo ngayon,
Hindi man maganda ang kung anong kinakain mo ngayon, pero kung ididisiplina natin ang sarili natin, kahit sino pa yung kasama natin sa bahay, kahit sino pa ang kasabay natin kumain, at kahit gaano pa kasarap ang pagkain, kung meron po tayong disiplina mga kaibigan, tayo po ay magiging malusog at tayo po ay makakasunod doon po sa utos ng ating Panginoon. Actually, exciting nga eh. Actually, pag walang challenge ng buhay, boring. Pero kahit may edad ka na, challenge mo yung sarili mo, subukan ko nga ito. Nagkakaroon ka ng yung, kumbaga sa comfort zone mo, tatanggalin mo, pupunta ka rin sa isang area na alam mo maganda para sa'yo, pero alam mo mag-undergo ka nung ganung uri ng transition period. So, yun yung excitement eh. For example, gusto ko makuha yung weights ko, yung timbang ko, saka makabuo ako nung six-pack. Talagang exciting. Talagang sabi ko, pag umaga, gising na ako. Kaya pag nawalan tayo ng tinatawag na ganung uri ng idea o kaisipan o challenge sa buhay, para bang darating yung time na gigib up na yung katawan mo. Kasi we are created for activities. Nakasama yung aktibidad din ng pamimili ng pagkain. Doc, gusto ko lang din ibahagi sa atin pong mga manonood. Ang nakalagay po sa Councils on Health, page 68, thousands will sacrifice not only health and life, but their hope of heaven before they will wage war against their own perverted appetites. Everything that conflicts with natural law creates a diseased condition of the soul. Mga kaibigan, magtatapos na naman po ang isang programa natin ngayong hapon pong ito, pero wag po kayo mag-alala. Pwede niyo pong balikan yung ating pong mga nakaraang episodes, hindi ba, Doc? Actually, ako nga kahit sabihin mo na subject natin to nag-i-enjoy akong balikan kasi nare-remind ako Ang ganda, Doc, ng napaka-importante talaga na alagaan natin yung ating mga sarili, Doc. At sa ating pong mga manonood, hindi lang po kami yung liwanag na nandito nagbabahagi po sa inyo ng kaalamang pangkalusugan. Bagkus kayo rin po ay meron din po kayong pwedeng gawin. I-share nyo po ang programang ito sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga kamag-anak, o sa kahit hindi nyo kaibigan, kahit sabihin nyo na may nakita kayo na may nararamdaman ng mga tao, okay, friend, brother, sister, o kung sino man yung mga kapitbahay nyo na hindi nyo man ka-close, di ba? Pero kapag tayo ay nagbigay sa kanila ng isang advice, Doc, pwedeng ganito na, pwede mo sigurong bawasan yung pagkain mo ng asin o kaya yung pagkain mo ng red meat kasi baka yan ang nagiging source ng iyong mga sakit. So, napakahalaga pong bagay yun, mga kaibigan, na ibahagi po natin sa ibang tao o sa ibang mga kakilala natin itong programang ito. Talagang napakahalaga po na tayo po ay gamitin natin yung ating internet connection, yung social media na ibahagi kung ano po ang impormasyon tungkol sa kalusugan. Ang dali lang naman. Iyan mo lang sa YouTube, di ba? Kaalaman pang kalusugan. Ando na. So, ito yung bagay na malaking tulong para sa bawat pamilya. And sa ating pong mga manonood, kung kayo po ay may mga katanungan, may mga suggestions or comments, kayo po ay pwedeng mag-send po sa amin pong sa mga numbers po na magpa-flash po sa inyong screen. Gayon din po sa amin pong comment box below. Okay, ngayon po ay natapos na naman po ang isang mahabang pag-uusap tungkol sa kalusugan nang hindi po kayo naboboard. Naboard po ba kayo, mga kaibigan? Marami pa po kaming pag-uusapang ibang mga bagay tungkol po sa iyong kalusugan at sa aming kalusugan. Kaya ito po ang isang iiwanan namin na isang salita mula sa Councils on Health, page 116. It is not the chief end of man to gratify his appetite. There are physical wants to be supplied, but because of this is it necessary that man shall be controlled by appetite? Will the people who are seeking to become holy, pure, refined, that they may be introduced into the society of heavenly angels, continue to take the life of God's creatures, and enjoy their flesh as a luxury? From what the Lord has shown me, this order of things will be changed, and God's peculiar people will exercise temperance in all things. This is Gladys Panuelos together with the naturopathic expert Dr. Tam Mateo for Kaalamang Pangkalusugan.